Hello, magandang gabi. Wish Heaven. Good evening. Good evening, Wish Heaven. Okay. Sa ngayon po, delikado makulong sila ni Luistro. Sila ni Ridon. Si Shell Docno. Si Leila de Lima makulong ulit. Si Percy Sindanya. Sino pa? Ang dami nila pwede makulong. Bakit? Kasama si Atty. Ronel Buenaventura pwede makulong. Sa kasalanang pagbuyagyag sa AMLAC records nila ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte. At kung dahil bawal, hindi na nila magagamit na ebidensya yan. Yung mga makitid na utak, gaya ni Ronald Llamas, nagsasabi na parang pag-aamin daw nila yan, na may record sila ganun. Dahil lamang sa kumaso. Hindi naman po ibig sabihin kung legal na pag-usapan ang titingnan ay pag-aamin na ka dahil kumaso sila sa inyo. Parang ang kitid ng utak po ninyo, Mr. Ronald Llamas. Just because sumampa ng kaso na ipapakulong ni Mans Carpio, ito sila ni Luistro sa pag-utos na ibuyagyag yung AMLAC records nila ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte, ay inaamin na nila na totoo yun. Unang-una, that is beside the point. Pangalawa, yung total na kabuuan na tinatawag na covered transactions at saka suspicious transactions na nagtototal na 6.7 billion ay hindi po ibig sabihin na may 6.7 billion na pera sila ni Sara at saka ni Mans Carpio. Kung di, ang ibig sabihin lamang po nun, yung transaction ay humaba ng humaba at ang total mga withdrawal at saka mga deposit ay umaabot sa 6.7 billion. Pag gagaya nito, nagdeposito ako, may pera ko 10 million, dineposito ko ngayong araw. Ang transaction ko 1. Dineposito ko, ang total ng transaction ko is sa halaga ng pera 10 million. 1. Winidraw ko pagkahapon, transaction ko 2. Ang total na transaction ko 200 million kasi 100 na deposit plus 100 na withdrawal. Kinabukasan, mag-deposit ako ulit, yung kinuha kong pera ay deposit ko naman balik. Magiging 300 million na ngayon ang transaction ko na total sa pera. Pero ang total transactions ko ay 3. Pagkatapos ko ma-deposito, winidraw ko kasi ibili ko naman ng kung ano ang mag-stock exchange ako. Halimbawa, sumasali ko stock exchange, bumili ako ng 10 million worth na shares ng Jollibee. So kakasakayin dyan. Ano na, 400 million. Kinabukasan, kasi ang trading, stock trading, pwede yun every hour. So kinuha ko na ang stock trading ko na itaw na investment sa Jollibee at ibinulog ko ulit sa bangko, maging 500 million na. Ganun lang po kasimple. Ibig sabihin, kung humaba man ang total ng aking 500 million, 100 million lang ang totoo kong pera. Pero ang kwenta daw 500 million na. Kinabukasan na naman, deposito ko, kung withdrawing ko na naman, 600 million na. Ang transaction ko ay 6. Ganun lang po yun. So, ibig sabihin, ang punto ko lang dito, I'm not saying, hindi po ako sabi na may korupsyon na ginawa si Sara at si Vance dahil sa 6.7 billion na total na transaksyon. Palabas at papasok. Withdrawal o deposit. Pero hindi ko rin nasasabi na hindi sila nangurap. Ang tanging masasabi mo lang natin ay wala tayong kasiguruhan sa pagsasabi kung nangurap siya o hindi nangurap. Just because ang total nila ay 6.7 billion. Ngayon, may batas na nagsasabi, ibig sabihin po, wala kang inamin dyan, Mr. Ronald Llamas. Kahit ikaw, Ronald Llamas, subukan mo, palabas mo sa kuwan kung basta nagdeposito ka more than 500,000,
automatic covered transaction kagad yan. Pagkatapos, kung may tinatag na suspicious transaction, ang suspicious transaction naman po ay kahit mas mababa pa kaysa 500,000 na deposito mo, pero hinati-hati mo, umaga 200, hapon 300, so 500 is suspicious transaction na rin yun. So anyway, ang pag-usapan natin ngayon dito is tingnan natin kay Rufilio Banyok, si Attorney Rufilio Banyok, Hernandez Banyok. Tingnan natin po yung kanyang pinakita na AMLAC records ni Sara Duterte at saka na mayroong suspicious transaction pero zero ang account. Tingnan natin. Rufil Banyok. Yan. Ito, 1 peso transaction. So anyway, okay, ito sa suspicious transaction, maaring zero ang deposito kagaya nito pinakita natin kay Rufil Banyok, si taga Cebu na commentator. Nakita niya na zero ang transaction pero binilang pa rin transaction. So, kuminsan hindi natin maintindihan kung anong sinasabi ng Ito si Rufil Banyok. Tingnan natin ang transaction na yun. Ito. Tana, kini babayhana akatusang usa katong dako nga mga naon niya para to ilahon na naon kini kinis Congresswoman Mary Jane Ilago nangutana siya nalibog mo siya si Congressman Congresswoman Ilago daw ay nagtatanong. Nalibog siya. So kinis nalibog, naguluhan siya. Naguluhan si Congressman Ilago. Mahigala si Attorney Rene Buenaventura, no? Tinanong niya si Attorney Rene Buenaventura. Gipangutanan niya mga kaigalaan nga ngano man nga naay transaction nga anong ang habilin piso man day? Nagtatanong si Sara Ilago na mayroong mga transaction, bakit piso? Bakit zero? May piso, may zero. Ano kani? Mo ni si Congresswoman Sara Jane Ilago. Ilago ba ni pledo day? Ilago. Ang gipangutana si Attorney Ronel Buenaventura. Tinatanong niya si Attorney Ronel Buenaventura. Awa, itong isum in tong kwandong, katong gipangutana nga kwandong. Katong item. Gipangutana nga report sa AMLAC. Kani. Ayan. Zoom in. Ma-zoom in pa ni, di na. Ayan, isusum in nila. Ibutan niyo, suspicious transaction. Ayan, suspicious transaction. 29 transactions. Piso. Withdrawal of investment. 4 transaction, 0. Premium plan payment. 6 transaction, 0. So, yan ang tinatanong, bakit ganon? Ibig sabihin, may kapalpakan din pala ito yung AMLAC natin. Kung ano-ano lang pinaglalagay nila. So, ibig sabihin, ulitin ko lang po, kapag 6.7 billion na total ng mag-asawang Mans Carpio at saka si Sara Duterte, ay hindi ibig sabihin po na 6.7 billion ng pera nila. Alam mo sinong unang magagalit yan kung totoo yan? Walang iba kundi si Conchita Carpio Morales, na taga Payao, Ilocos Norte. Kasi ang asawa ni Sara ay pamilya Carpio, taga Payao, Ilocos Norte. Kaya yan din siguro ang dahilan bakit maraming Ilocanong didiis. Kasi ang asawa ni Duterte, si Mans Carpio, taga Payao, Ilocos Norte. Tayo pagkarabiim, Romel Bengson. Yan. So pinapakita ko lang sa inyo na palpak pala. Pero sa ngayon, ang ating tutok ng ating diskusyon ay
makukulong, 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 makukulong. Walang exemption ang kulong. Nako, patay. Pinilit nila, pati si Attorney Ronel Binaventura, makukulong, makukulong. Nako, ito po, pakinggan natin yung kaso na sinampa ni Attorney Manscarpio sa katauhan ng kanyang abogado na si Attorney Danao. Okay, pakinggan natin. Yeah. Ito na, sa Billionaire News Channel. Vice President Sara Duterte, Attorney Manscarpio files criminal complaints against officials of the Bangko Sentral and Anti-Money Laundering Council for alleged violation of the bank secrecy law. Ched Gatchalian is reporting to us live from Quezon City. Hi, Ched, tell us more. Who are included in the complaints? The husband of Vice President Sara Duterte, Manscarpio, went here at the QC Prosecutor's Office with his lawyer to file a complaint against Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, and party list representatives Laila de Lima, Percy Sandanya, and Shell Jokno. Carpio says the following respondents allegedly violated the Anti-Money Laundering Act, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act over their supposed conspiratorial act of disclosing bank reports to the AMLAC and to the public, including bank deposits, withdrawals, balances, and related documents during the House hearing on impeachment complaints against VP Sara Duterte last April 22. The Senate reports uncovered a total of 6.77 billion pesos in large and suspicious transactions allegedly flowing through the mentioned bank accounts, which supposedly did not match the net worth that VP Sara had been declaring. But Carpio argues he and his wife never consented to the AMLAC to disclose their transactions. He adds the respondents are in supposed cooperation to, quote, criminally and feloniously publicly disclose the records for pure propaganda purposes. Given that he said the records span from 2006 when his wife is not yet the vice president, and that the records of his family was also involved in the disclosure despite not being subject of the impeachment cases themselves. Maya Danao repeatedly emphasized Jokno, Sandanya, De Lima, and Luistro's involvement in issuing subpoena to the BSP and AMLAC, which the complaint said blatantly disregarded their sworn duty. The complaint also said RA 9160 was clear that the prohibition to the transactions disclosure to the AMLAC is absolute. May? Ibig sabihin na disclosure ay ang pagbabawal, absolutely mahigpit na pinagbabawal. So, dahil sa pinilit nila sa Kongreso, si Attorney Ronel Binaventura baka ikukulong nila na pilitan, so makukulong sila ngayon mga congressmen sa pamimilit na bubuksan ang AMLAC records ni Attorney Manasseh Carpio at saka ni Attorney Sara Zimmerman Duterte. So pakinggan natin. How did the respondents react to this so far? Are there any statements yet? Yes, for De Lima, Carpio and Duterte may already be fearing the allegations from the recent House hearings, while Luis stressed in a separate statement that they really did not violate any laws. BSP also took note of the filing, though they have yet to receive a copy of the complaint for them to respond appropriately. Mai? But did Attorney Manscarpio or his lawyer deny any of the allegations? That's the thing, Mai. So far in the complaint and during the interview, there were no glaring denial of the allegations. But on the complaint, Carpio accused that these hearings and disclosures are for purely political purposes. Their main focus as of now is about the alleged unlawful disclosure of these bank records. For a while, House Committee on Justice member Representative Terry Ridon also pointed out Carpio did not deny AMLAC reports, and Ridon also said this complaint makes that point more apparent. They also told us Carpio's camp is preparing for future actions, but that's it for now, Mai. Thank you, Ched Gatchalian, reporting to us live from Quezon City.
Akbayan Representative Percy Sandanya slams Mance Carpio's complaint that he just filed before the QC prosecutor's office. In a statement, Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, claimed that government agencies and some lawmakers, including Sandanya, disclosed confidential bank records during the impeachment hearings. But speaking on BNC's The Spokes, Sandanya pushed back, maintaining that disclosures made in the course of impeachment proceedings are clearly exempt from banks. Buba ka talaga. Bobo ka talaga, Sandanya. Bobo kayo ng Luistro. Hindi po exemption ang impeachment para buyagagin mo yung AMLAC record ng tao. Pag binasa mo pong batas, absolute, ibig sabihin, absolute, walang exception. Yan po, absolute. Nais ko lang din ibigay sa inyong halimbawa. Ang opisina ko po, kung saan ako ay kasama pa rin kahit hindi na ako abogado. Siyempre, ako yung number 1 planner, researcher. May kaso kaming hawak. Hindi ko nang bagitin. Pero sabihin ko na, pwede ko sabihin mga Chinese ang mga kaso namin. May kasong frozen case, frozen ang kanilang mga bank accounts ng AMLAC, ng Court of Appeals dahil sa report ng AMLAC. Mahigit sila 10 na kinasuhan, isa lang doon sa 10 ang kliyente namin. Magpadala ng utos sa amin ang Court of Appeals, ang pangalan na ng kliyente namin ang walang pintelpin na itim. Ang pangalan ng iba at saka amount ng ibang mga respondyente ay tinabunan ng Court of Appeals ng pintelpin. So hindi mo mababasa. Ganon ka-stricto na kahit korte ay hindi pwedeng tumingin, hindi pwedeng magpabigay ng AMLAC records ng tao. Ganon po ka-stricto ang AMLAC. Hindi siya kagaya sa bank secrecy law. Okay? Just trying to point it out to you, Mr. Sandanya, that there is no exception to this rule. Okay? Okay, magpatuloy pa tayo. Secrecy rules. At nabalita ko, named daw ako doon sa kaso na yan. Talaga? Oo. As a member of the committee? As the member of the House who moved for the issuance of the subpoena to the AMLAC. Hindi ba may absolute privilege yung mga ginagawa sa House? At saka sa dulo naman, napakalinaw. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat. At talagang may exemption. Bobo nito, graduate ng UP, yung bobo, pakinggan natin. Yung bank secrecy law when it comes to the impeachment. Hoy! Bank secrecy law, sinasabi ba, ang pinag-usapan, AMLAC? Buba talaga to. Ang pinag-usapan, AMLC, Anti-Money Laundering Law, hindi Bank Secrecy Law. Alam mo, bakla, dapat pagtabihin kayo ni Attorney Palsis in Unos, Palsis in Omnibus. Kaya yan ang problema, mga bakla. Ilagay mo sa Kongreso, bakla din ang lalabas na kan. Hindi ako nag-discriminate sa mga bakla. Kailangan baklang abogado na maayos, hindi kagaya sa bakla mo. Graduate ka pa ng UP, pinag-aral ka namin, pera ng bayan ang pinag-tuition sa inyo. Tapos ganun lang yung resulta na ibibigay mo sa amin. Sinasayang mo lang pera namin. Pakinggan natin si bakla, Sandanya. Sayang ang oras at saka papel. So why do you think they're raising all these points? Why are they filing? Ang inirecha kanina, ha, bank secrecy law, iba yung bank secrecy law, iba yung AMLAC law. In these cases? Ano yung objective? Wala ko sa tingin ko para mema na lang. Ano no? Mema. Kita mo Mema sabi. bubo. Oo. Bawa naman ang dalawang abogado na bubo, taga-UP rin dalawang abogado, mga bubo. Sayang sa oras, sayang sa papel, palibhasa maraming pera, maraming resources para mag-file ng kaso. Okay ha, ito ngayon ipakita ko sa inyo. Ang batas po, napakaklaro. Napakaklaro ng batas in the sense na walang exception. Okay, itatype natin, pakita ko sa inyo yung RA 9160
as amended by 1521. Ito yung amending law na lang basahin natin. Ito. Ito yung batas, Republic Act 11521 na nag-amyenda o nagbago sa batas na Republic Act 9160. Basahin mo at walang eksepsyon na nakalagay. So, yan ha. I-highlight ko para makita ninyo. Section 8A, Information, Security, and Confidentiality. The AMLC, o di kaya Anti-Money Laundering Council, and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the Anti-Money Laundering Council. The AMLAC shall formulate rules and governing information exchange and dissemination, the security and confidentiality of such information. Bawal, walang nakalagay sa batas na pinagbibigyan. Tingnan natin ngayon ang Section 14, Paragraph D. Ito naman. Section 14, Paragraph D. Nagsasabi po siya, breach of information of security and confidentiality. The punishment ranging from 3 to 8 years and a fine of not less than 500,000 pesos up to, but not more than 1 million pesos, shall be imposed on a person convicted of a violation under Section 9C or Section 8A on information, security, and confidentiality of this act. If the offender is a public officer or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed therein, shall suffer the penalty of perpetual or temporary absolute disqualification from public office, as the case may be. In the case of breach of confidentiality that is published or reported by media, the responsible reporter, writer, president, publisher, manager, and editor-in-chief shall be liable under this act. Very clear. Ngayon, para klaro, magtatanong tayo ngayon sa AI kung may exception to the rule ba. Puputok-putok naman. Ilaw. So, walang exception na nakalagay sa ilalim ng AMLAC law. Ngayon, ang sinasite ni Percy Sindanya na bugo na taga-UP ay ang sinasite niya na exception, Republic Act 1405, Bank Secrecy Law. Hoy! Iba yan. Iba yung Bank Secrecy Law. Iba yung AMLAC Law. Bubo. Tumawa pa yung isang abogado na taga-UP ring graduate, si RJ. Sino RJ, yung dating spokesman ni Madam Lenny. Napakabubo naman ninyo. Sa Republic Act 1405, which is during the time of liberation pa yan na batas, ay Bank Secrecy Law yun. Hindi yun AMLAC Law. Ha?
Oy, kung magsalita kayo, mag-aral, magtanong kayo sa abogado na good lawyer. Ang problema lang, ang daming good lawyer pero bad client naman. So paano mananalo? Kailangan magsama ang good lawyer at good client. Diba? May mga client na gusto pa, mas matalino pa siya sa abogado niya. O ano, mas matalino pa sa abogado mo at persistendan niya. Ngayon, ito pa. Kung bank secrecy law naman pag-usapan natin, ibang usapin yun. Pera sa bangko yun. Ang pera po sa AMLAC ay hindi pera sa bangko. Ang records po sa AMLAC, ulitin ko lang para matalino kayo at maintindihan ninyo. Ang trabaho po ng AMLAC ay manghuli ng mga pera na ginagamit sa terorismo, ginagamit sa drugs, ginagamit sa lahat ng klaseng krimen. Okay. Paano ang sistema nila? Ang sistema nila ay inuutusan ng batas ang lahat ng bangko, na kung mayroong tao man nagdedeposito sa inyo ng 500,000 pesos pataas, i-report ninyo sa AMLAC or Anti-Money Laundering Council. Kung mahigit 500,000 pesos. Ang tawag yan CTR. CTR. Covered Transaction. Kung marami, CTRs. Covered Transactions. Ngayon, for a period of 20 years, mahigit, since 2005, ang naitala na transaction sa bank accounts ni Sara at saka ni Vance Carpio ay umabot na 6.7 billion. 20 years may git naman yun. And knowing the fact, pareho silang abogado. Si Vance Carpio nagtutok pag-abogado. Si Sara, 3 taon lang naging abogado. Kabats ko po si Sara na nag-take ng bar exam. Sa bar exam namin noong 2005, kunti lang ang pumasa. Isa ako sa maswerteng pumasa. Kasama ko si Sara Duterte na pumasa. Ayoko manglait pero take 1 na kaming dalawa pareho. Kaya sinungaling si Ramil Madriaga nang sinabi niya na bubo sa klase si Sara Duterte. Paano mo sabihin bubo na nakapasa 80 pa ang grado? At ang number 1 na top notcher namin noon, 87 lang ang grado. Maliit lang ang distansya ng number 1. So, ganon ang AMLAC at transaksyon. Una, ulitin ko, nagdeposito si Sara. Sabihin na 1 million. Kinabukasan, kailangan niyang pera na winidraw na deposito. Winidraw niya kinabukasan sa pangalawang araw. Ang transaksyon niya, 2 transaksyon. Una, deposit. Pangalawa, withdraw. So, 2 transaksyon. Ang ginagawa ng AMLAC, tinututal ang lahat. Lahat ng withdraw o deposit, total yan. So, deposito siya 1 million. Kinabukasan 1 million withdraw. 2 transactions, 2 million na ang kanyang AMLAC record. Ang tawag dyan, CTR. Covered transaction kasi mahigit sa 500,000 pesos. Pangatlong araw, kasi ang ginawa niya pa ng pera ay naglaro siya sa forex, foreign exchange. Binili niya ng share ng Jollibee. Pak, after 3 hours, winidraw niya, nag-sell siya, nagbenta siya ng shares niya sa Jollibee. Tumubo siya ng, halimbawa, tumubo siya ng piso kada share. Kung 1 million shares yun, di 1 million na nakita niya. Sabihin na lang natin, 50 sentimo. So, kalahating milyon ang kinita niya. So, naging 1.5 million ang pera niya. Ibalik niya, dineposito na sa bangko. So, 1 million na deposito, 1 million na withdrawal, at 1 million na ang kinuha niya na nga, nanalo siya. Ibalik niya na ngayon, pangatlong deposito niya, 1.5 million. So, magiging 3.5 million ang total transaction niya, pero 3 transaction lang siya. Kaya,
Ang ibig sabihin, kung humaba loob ng 20 years at naging 6.7 billion, dalawa sila na mag-asawa, mahigit 3 billion ang kay Sara at kulang-kulang 3 billion ang kay Mans Carpio. Ibig sabihin, hindi po natin masasabi kung corrupt siya o hindi. Hindi rin natin masabi na hindi siya corrupt. Siyempre, pwede natin matago. Pero hindi din natin masabi na corrupt sila because of that. So, sinasabi dito na dahil ganun, kaya ang rason naman kung bakit ginawa ng batas na walang exception ay ganito. Una, nais ko lang i-share sa inyo yung kasong hawak namin. May client kami Chinese na pasama sa AMLAC. Marami sila kinasuhan. Isa roon client namin. Sa tuwing may utos sa ang Court of Appeals, actually, by the way, nanalo na ako doon. Pag magpadala ang Court of Appeals ng order, ang pangalan ng ibang akusado, binubura. Ang account number lang, binubura. Ang record na sa AMLAC, binubura. Ang sa amin lang ang hindi binubura. Ganon ka-stricto. Absolute ang pag-prohibition sa pag-disclose ng record ng AMLAC. Bakit po? Makikita nyo dyan. Kasi ang tinutukoy niyan ay puro mga dirty money. So kung puro dirty money at ang pakay, bakit ayaw pinapakita? Itanong nyo sa kung sino gumawa ng batas. Di ba mga congressman din? Yung mga congressman na nauna sa kanila ni Luistro. So kung gusto nila magkaroon ng exception to the rule, dapat magpalabas sila ng bagong batas na lagyan nila ng exception. Halimbawa, gawin nila, impeachment proceedings ay exception. Alam mo ba kung bakit, anong dahilan kung bakit hindi binigyan ng exception? Isa lang ang dahilan na pwede na naisip ko. Sapagkat pera yan, at sapagkat nagtutukoy tayo sa mga dirty money, sa karanasan ng buhay natin, ang pinakamalaking pera ay hawak ng mga dirty people. So para mahikayat din ang mga tao na mga dirty people na may dirty money na mag-invest sa Pilipinas, ay binibigyan sila ng assurance, pagsisigurado na hindi bubuksan ang kanilang records. Kaya very exception to the rule na lang na kakasuhan lamang kayo. Pero hindi pwede ibubukas. So makakasuhan sila. Ang normal yan, pagkagay sa client ko, kung natalo kami, kakasuhan siya ngayon. Kung sa drugs nakuha, drugs ang kaso niya. At kung matalo, magkaroon pa ng bagong kaso. Ang tawag namin dyan ay civil forfeiture cases. Bag panalo sila, saka palang kukunin ang pera at ibibigay ngayon sa gobyerno. At hanggang dun sa punto na yon, hindi pwede magpalabas ng desisyon ang korte na ibigay ang pangalan, ibigay ang pangalan ng mga money launderers. Ganun po ka-absolute. So, ulitin ko lang, sinisiguro ng ating batas na maraming mga may pera na mga investors, normally ito mga may pera na marumi, iyon po malakas mag-invest. Kailangan natin ng investor sapagkat sila rin po ang bibili ng mga shares of stock sa ating stock markets. Tandaan mo, sample, San Miguel. Kung may bibili ng 1 billion ng shares sa San Miguel, tinutulungan na ngayon ang San Miguel. Magagamit na ngayon ang 1 million na binili na shares na pang patayo ng bagong proyekto, bagong project. Ganon din ang Jollibee, ganon ang iba-iba. Ganon po ang kaisipan kung bakit absolute na walang exception to the rule. Ngayon, nauna pa yan ang Bank Secrecy Law per se sindan niya ay Republic Act 1405. May exception to the rule, pero lahat ay may utos ng korte. Hindi pwede na committee lang mag-utos. Sinasabi dyan, cases for impeachment, hindi impeachment proceeding. Iba yung proceeding ng House Committee, iba yung impeachment cases. Kung naisampa na sa Senado, saka mo palang tawagin impeachment case.
Pero kung dyan pa lang sa inyo, ang tawag dyan impeachment proceedings pa lang. At hindi kasama sa exception to the rule ang impeachment proceeding. What is not included is deemed excluded. Ang tawag dyan ay exclusio onius is exclusio alterius. Tapos, ngayon ito naman, nais ko lang i-inject. Maraming mga klase ng mga betrayal to public trust. Mga son-in-law. Nagtanong si Miriam Santiago, isama ba natin ang son-in-law sa mga impeachable officers na tatanggalin? Na dahil hindi nakalagay, hindi nakapagsumiti ng salin? Ang sagot ni Miriam Santiago na dapat alamin ng mga congressmen ngayon ay ganito. Ang son-in-law violation ayon sa Republic Act 6713 ay pwede mo pang baguhin kung nagkakamali ka. Kung hindi ka man nagkakamali, gusto mo baguhin, pwede mo pa rin baguhin. Mag-file ka lang ng bagong salin, amended salin. So ngayon, ang logic ni Miriam Santiago na pinakamatalinong abogado na nakilala ko sa balat ng lupa, pero ang grado sa Bariksam ay 76 lamang. Sabi niya, kung pinapayagan ng batas, Republic Act 6713, ang pagbabago through an amendment, yung salin, bakit natin paparusahan si Corona? Pwede naman pala baguhin eh. At bakit nyo gagawin katapat ng matinding mga kasalanan at tinawag ninyo violation of public trust or betrayal of public trust? Betrayal of public trust ba yan? Na pwede mo naman baguhin? Yan magandang logic ni Miriam. 76 lang ang grado sa Bariksam pero pinakamatalinong abogado na nakilala ko sa balat ng lupa. So ngayon, nagbumoto si Miriam, hindi niya kinunbik si Corona. Pero majority kasi na bumuto ay mga sunga. Sunga, mga tanga, mga bobo. Kaya ginunbik nila. Alam mo sino bumuto na guilty si Corona? Lito Lapid. Walang alam sa batas. Bong Revilla, walang alam sa batas. Jingo Estrada, walang alam din sa batas. Sino pang ibang kwan? Marami pa sila. Si Trillanes, wala ring alam sa batas. Sino pang iba? Ang bumuto pabor kay Corona naman, 3. Si Bongbong Marcos, si Miriam Santiago, at saka si Joker Arroyo. So babalik tayo ngayon sa Republic Act 1405. Iisa at ako konti rin lang ang exception to the rule. Yun po, persisindan niya, ang exception ay yung sa bangko nag-apply. Hindi mo mag-apply sa AMLAC. Kaya paghanda ka na, bakla. Kung paano ka makulong, kung paano ka maghimas ng ruwas, kung gano'n, kung paano ka pagkikita kayo ni Jesus Francis doon, ay appear tayo, dumating si San Pedro. Ay, nako. Mga mahirap talaga pag may bubo ang opisyal ng bayan. Wala kang patutukuhan kundi gulo lamang. So, ladies and gentlemen, kung ganun po, naklaro-klaro nyo na. Pero ang kinaso ni Mans Carpio ay sa totoo lang matindi. Pakinggan natin yung interview sa abogado ni Atty. Mans Carpio na si Attorney Danao na nag-file sila kanina sa Quezon City Prosecutor's Office. Being 6 billion ba yun o 3 billion? We been nice that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including the basketball, to answer those charges in the House impeachment hearings? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena.
Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa niyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bising ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yun ni Atty. Carpio? Kasi laban namin kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits. Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, Diba? Sir, Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon sa Yun nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, next yung zero cash in hand and bank. I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinuspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Atty. Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsasabi. Yung sa BIR. Yes po. Oo. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin doon sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR Commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit po pangungunahan? Di ba? Yun, nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue dito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns So, nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, naman ang sinasabi niya sa tax naman yun. Si BIR. Ang pinag-usapan na natin ngayon ay yung AMLAC. So, sa ulitin, Mr. Sindanya, nais ko lang makorek ang kaisipan mo. Sayang ang binayad naming tuition sa iyo na nag-aral ko sa UP. Pera namin ng mga taxpayers yan, pinag-tuition mo. Tapos, magsasabi ka na may exception ang impeachment, kabubo mo naman. Ang impeachment ay walang exception po ang AMLAC. Ganun lang po kasimple. So, if you want to try it. At sabi ni Romel Bengson, Dr. Toto, gusto ni Soto gamitin ang argumento ng Corona case, i-acquitted nga si Corona. Acquitted naman si Corona sa Sandigan Bayan. Grace Lopez, Bato is not a hiyap. Wala naman tong kwenta mga message mo, Grace Lopez. Wag lang kayo mamimersonal lang, ano? Although okay lang sa akin, pero pangit naman, sayang lang ang panahon. Sabi ni Marilyn Bundok, grabe mga maleta, gang, Atty. Toto, boss sila, kulong. Dapat kulong, ubos sila kulong, lalo na si Del Lima na tumanggap ng pera galing sa mga 18 na mga gangmen. Ha? Tapos si MJ Travel Vlogs, Indeed, Truth Hurts. Ay, hindi naman yun nasaktan, kasi talagang ang bawal ay dapat hindi ginagawa. Ang problema, porke pa na magkaroon ng batas kung hindi man lang igagalang. May batas tayo eh. Dapat isundin mong batas. Lenny
kuyawa ni Percy, murag correct. Maayo pa man kung why nahuman ay kasabot man na unsay law o sa amlak. Tapos si Malim Bundok, simpleng tao. Doc, maganda rin ang explanation ng CPA lawyer na si Atty. Glenn Chong. Sige, titingnan ko si Atty. Glenn Chong. Grace Lopez, Jenny, sino pa? Guanto Bermudez, explain more for enlightenment against the propaganda narrative. Yun ang propaganda nila, accepted daw yung impeachment. Ang sagot ko dyan, the law is very clear. The law may be harsh, but it is the law. And the AMLAC law says na walang exception ang confidentiality. Hindi mo pwede buksan. Si Jorem, si Glenda Vasco magaling. Tapos sabi niya, shut up daw. Sino si shut up mo? Kay Kumaro, Unad Galib, nasiraan ka na ng ulo. Ay, siraan na daw ulo. Sige, hayaan ko na lang kayo. Ay, Bagsi Cruz, mukhang naulol na rin daw ako. Hindi pa ako naulol. Very sane. At saka klaro ang pag-iisip ko. At saka matalino po ako. At dinidepensa ko lang po ang batas ng AMLAC na walang exception. Nilalabag ni Percy Bisir Danya, ni Luistro, ni Dilema, ni Ridon, ni Chel Jokno, marami pa sila. Money laundering. Tama nga kayo. Money laundering law ito. Salonga Sakal. We wish these people who blatantly violate, they must be brought to jail. Makakasuhan pa sila 8 taon ang kulong. 1 milyon ang parusa ng multa. AMG Travel Vlogs, ang dirty money ay hawak ng mga dirty politicians sa Kongreso at Senado na membro ng Malita Gang. Yun, tama ka. Jiwi Ud Idol, Marilyn Bondok, okay. Kenya Kobholorte, ang ginagawa ng Committee on Injustice. Pinapahiya nila si BP. Ganun lang man ang pakay ng lahat dito eh. At the end of the day, gusto lang hiyain si Sara para kung matuloy mang election, matatalo nila. Kahapon, ano yung second paragraph ng Section 4? 8A? Pakibasa po. Okay, itong Section 4, hindi, Section 8A po na. Ito po, ikuhan ko. Basahin natin sabay-sabay ulit. Ito po yung batas na nagsabi na bawal, absolutely bawal. Ito po. So, yan naka-highlight. Ano yan? Section 14. Doon tayo muna sa Section 8A. Ito, Section 8A. Information Security and Confidentiality. The AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner. Hindi mo pwede maisabi o maibuyagag kahit sa papaanong paraan any information known to them by the reason of their office. This prohibition shall apply. So kahit lumabas na sila ng trabaho, hindi nila pwede ibesto. The AMLAC shall formulate rules. So ganun po yan ang utos dito. Tapos ito naman, sa Section 14, na nag-utos naman ng kulong na 3 taon at multa na hanggang 1 million peso. Against any person convicted of violation under Section 90 or 8A on information security and confidentiality of this act. If the offender is a public official or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed therein, suffer the penalty. Mabigat pala ang parusa sa kanan ni Luistro. Si Dilema. Lahat po sila mapaparusahan. Ganon po ang ating, pinakita ko na siya yung batas sa paso ngayon. So, klaro-klaro, wala pong exception. Mayong gabi, Marmons, J-Travel, lalo lang minamahal ng sambayanang Pilipino, si BP Sara. Inaapi na po siya eh. Mersky, good evening, sir. Good job. Dumami pa sana katulad mong para sa katotoo lang. Maraming salamat po. Katotohanan lang tayo. Rosalinda Taguba, good evening, attorney, watching from Hong Kong. So, Alberto Andor, Doktor, salamat sa maayos mong pagpaliwanag ng batas.
Tapos EMS, mga lawyers, yan sila, Dr. Kausing, alam nila yung batas na yan, intellectually dishonest lang sila. O tama, dishonest lang talaga sila. Anchor Channel TV, kung ayaw sumunod sa batas, pwede ba lumayas kayo sa Pilipinas na puno ng batas? Mari Ibrahim, thank you Luis, Dr. Toto, for sharing your knowledge and education to us. Spook ni Tamba noon. Si BSP, stand with AMLC, walang bias, mga DDS, tanggapin nyo, di pinahiya kayo, lalong naniwala niyan. Okay, Rio Wallace, new subscriber nyo po ko. Maraming salamat, Rio Ailes. Subscribe kayo. Marin Bundok, simpleng tao. O sa lahat na Domingo Barameda, marahay na banggi sa mga Bicolano. Mag-ingat kayo kasi si Magayon na Mayon ay mukhang pumuputok ulit. EMG Travel Vlogs, bias ang amlak. Mergy Piguero, Attorney Bukoy, walang kwenta mga sinasabi. Bukoy pala, Bukoy. Hindi Bikoy. Karen Piraren, truth hurts talaga. Ariel Quinto, pwede pa bang madisbar si Jokno? Yes, pwede. Simpleng tao, ipadisbar nga natin sila. Doc, maganda rin explanation eh. Sige, titignan natin explanation ni Jojo Di Guzman. Pero wala na tayo time. Sa sunod, i-vlog din natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Like lang po kayo at palagi tayo magtulungan. Ito, may kunti mag-vlog na naman ako.